know I still love you, baby. And it'll never change. 사랑해. Nobody but you. I want nobody but you. I feel it forever. I don't want any other. I want nobody. Why are you trying to make me leave you? I know what you're thinking, baby. Why aren't you listening? How can I just find someone else and forget you completely? But I know you still love me. Telling me you're starting now. My life is really stuck to come. You know it's not right. Opo. Pero ano po yung reaction dito sa nasabi nila na kinukunan niya daw po sila ng pera? No. Ang mga makina nila doon ang walang papel. Sama lang po, bisita lang. Bisita lang po. Pero ano po yung perang nabusan nyo kanina, yung nilagay mo sa folder? Wala pa akong naabot. Alam mo kayong inabot na pera? Wala. Nag-visit na lang sa mga young chef. This is a simple case of harassment and an attempt to corrupt these dedicated police officers. Ngayong gabi sa investigador, mga junk shop sa Muntinlupa, hino-hold up at teka, nino ng mga pulis. Siguraduhin mo lang na may bibigay mo yung 10,000. Tapos, magbibigay ka pa ng ng monthly, 2 sakong bigas. Pinagutan po, mababasag na yan! Sa Muntinlupa, meron daw mga hold-upper, junk shop ang pinupuntirya. Tinatakot ang mayayari para magbigay ng pera. Ang tatapang, ang kakapal na muka. Palibasa, puro raw naka-uniforme. Ika nga sa basura may pera. Ang pagtapon ng plastik, bakal, bote, dyaryo at garapa. Kapalit ay baryang kita. Para sa iba, ito ay kabuhayan na. Tulad ni Oka, 4 na taon na siya nagmamayari ng junk shop. Sa kanyang negosyo, ilang tao rin ang naaambunan ng grasya. Nagsimula kami sa maliit, mahirap lang kami. Gusto ko makatulong sa mga tao ko, lalo na yung mga taga rito na walang trabaho, maraming anak. Pero ang kalansing ng basura tila umabot sa tenga ng mga di umano'y mapagsamantala. Yung mga yon, yung lumapit sa akin yan, hindi ko kilala. Ngayon ko lang nakilala ang mga tao diyan. Tapos, ang panggap sa akin, mayroon daw seminar sa munisipyo na sila daw ang umahawak ng anti-carnapping. Mga pulis ng Muntinlupa ang pakilala ng mga bumulaga sa kanya. Si Mendoza talaga may dalang baril yan. Tapos isa naman, si Joel Torderos, wala siyang baril. Dahil nakabarong siya. Nakakita ko de Los Santos ang pangalan, yun din ang may baril na maikli. Tila isang inspeksyon daw ang ginawa. May nakita mga makina. Nung nakita yung makina, sabi sa akin ito ba may papel? Ang sabi ko, opo, may mga papel po yan, kumpleto po yan. Hindi ako bumibili ng walang papel po. At naging malinaw kay Oka kung ano ang totoong pakay ng mga nagpakilalang pulis. Ang sabi sa akin, kami nakahuli ng isang junk shop na nagmulta ng 45,000. Yung 45,000 na yun ang piyansa niya, sabi sa akin. Kaya mo ba ibigay sa akin yon? Ang sagot ko sa kanya si Mendoza, sir, wala kaming perang ganyan. Naku! Hindi na ito barya kung hindi malaking halaga mula sa basura. Bali, tinakot ako, sinindak ako, na pag hindi ako nabigyan ng 45,000, hahakutin talaga yung 6 na makina. Kaya sabi ko, nagmakaawa ako sa kanya, sir, wag naman. Kaya sige, sabi sa akin, bigyan mo ako ng 20,000 ngayon. Sa takot na magkagulo, napilitan si Oka na magbigay sa mga bisita. Yung isang mama dyan sa labas, dito sa banda rito sa harap ng aking junk shop, naka-Armalite. Siyempre, ayaw ko na makita ng mga bata, baka mamaya, umaksyon siya, magpapanik mga tao. Kaya, napilitan ako na nagbigay ng 10,000.
Pero hindi pa nagtapos ang kanyang kalbaryo. Teka muna, sabi sa akin gano'n. Magbibigay ka pa ng monthly, 2 sakong bigas. Hanep, ano yan? Sustento? Dahil hindi masikmura ang pangabuso, itinawag na ni Oka sa sumbungan ng bayan ang kanyang reklamo. Sa lungsod ng Muntinlupa, agad naming hinanap ang mga isinumbong na pulis. Nakita namin silang pagala-gala. Pero teka, ang mobil nila sa likod walang plaka. At sa loob walang maaaninag dahil sa sobrang dilim ng salamin. May mali ba sa aming nakikita? Hindi pwedeng walang plaka. Una, we are law enforcers. No? Mga polis kami. Paano kami makapagpatupad ng batas kung kami mismo magbabiolate ng batas? As a matter of policy, we do not put tin in our mobile patrol. Because you have no use for the tin. The idea of the patrol is visibility. Maya-maya ang mobil ay bumisita sa isang junk shop. Dito namin unang nakita ang itinurong si SPO1 Mendoza. Ilang saglit pa, may lumang tarangkahan na itinali sa tricycle. Yun naman ay kusang ibinigay ko sa kanya dahil hinihingi niya sa akin. Yung gate na blue. Oo. Nanghingi naman sabi ko okay lang. Sa pagalis ni SPO1 Mendoza, ang takal na hiningi nakabuntot na. Ang ilang mga junk shop dito, suki rin kaya si SPO1 Mendoza? O kasi dati yun nga, hinihingan niya kami ng isang abang bigas sa buwan. Yun lang. Bumalik sila noon, wala kaming naibigay na bigas. Bali, pera lang ang naibigay ko, 500. Pinapaliwanag ko sa kanya, Sir, kami bumibili ng bigas, kilo-kilo lang. Tapos hihingaan nyo kami ng ganyan. Yung mismong Mendoza. Aba, itong si Sir, bumibida yata sa mga negosyo ng basura. Dahil sa sumbong ni Oka, dumulog kami sa National Capital Region Police Office o NCRPO sa Bikutan, Taguig. Entrapment operation ang ikinasa sa muling pagkikita ni na Oka at SPO1 Mendoza. Ang unang hakbang, muling bantayan ng aming grupo at ng NCRPO ang pagdalaw ng mga bisita ni Oka. Doon namin nalaman na itong reklamo ay sinisimulan na rin imbestigahan. Nung may dumating na validation sa amin, mas binalidate namin. Nung kinuha na namin ng picture, tapos pinunta namin yung mga junk shop, kinukumbinsi namin mag-complain, ayaw naman. Di kami nabigo sa aming pagpunta. Noong Lunes, pumarito sila ng mga bandang alas 4 yata yon. Kasi wala ako dito. Ay nahanap ako dahil ang tanong nila kung may iniwan akong pera dahil doon sa usapan namin. May sibilyan na bumaba pero dahil wala si Oka, sumibat na ang mobil. Pero ang aming target, hanip din sa pangulit. Noong Lunes ng hapon, nag-text sa akin, ang sabi ni Joel, Oscar, si Joel to, tawan ni Colonel Camias to. Kailan kami babalik dyan? Bagong pangalan ng pulis ang gamit sa paniningil. Parang may pinatagong pera. Hello? Yes, sir. Sir, magandang gabi po. Si Oscar po to, yung mayari ng dyan po. Pwede ba bukas na, sir? Sir, wala akong may bibigay sa iyong kapira, sir. Kasi wala kami talaga Kaya kinaumagahan, lingit sa kaalaman ng mga inireklamo, makakaharap na nila hindi lang si Oka, kundi pati mga operatiba at ang investigador. Mangyayari na ang dapat mangyari. Pulis, makikipagbangayan sa kapwa pulis. Sa pagharap-harap, sino ang lalabas sa mas matulis? Sa nakumpirma naming reklamo, 3 pulis Muntinlupa ang ibinuko na kotong cops di umano. Sa akin natin dito, 2 pulis din. Pagpunta natin doon, kailangan mauna na tayo roon. Poposin na tayo sa mga strategic position. Sinong iba po sa... Kaya isang entrapment operation ang ikinasa ng NCRPO kasama ang investigador. Maingat na nagplano ang aming grupo dahil ang target ng mga operatiba, kapwa nila pulis. Kung mayroong mga makita nyo tumututok, alam na rin niya siguro gagawin nyo. Huwag kayong unang puputok. Pagdating
Pagdating sa kinaroroonan, lahat kanya-kanya ng pwesto. Nagtanim ng mga operatiba sa loob mismo ng junk shop na nagrereklamong si Oka. Walang korap kaming nagabang sa mga pulis na inaasinta. Maging si Oka, aligagang naghintay. Kapag may paparating, red alert ang bawat isa. Matapos ang ilang false alarm, eto na sa wakas ang aming target. Pero lumagpas pa ang puntirya naming mobil. Gawaing pulis, ha? Inaamoy muna kung may kalabang nakabantay. Style! Pero mas magaling ang aming style, kaya hindi kayo makakahalata.